Sa loob ng 13 buwan, pamumunuan po niya ang buong pwersa ng Philippine National Police o PNP. Mga kapuso, ang bagong PNP Chief, Director General Ricardo Marquez. Magandang umaga po, Director General Marquez. Magandang umaga, Igan. Ang una pong malaking assignment nyo ay bilang PNP Chief, yung huling sona po ng Pangulo sa Lunes. Kamusta po yung paghahanda ng ating mga pulis? Okay na, konti na lang sigurong finishing touches. Ito'y napag-usapan na dito sa Camp Crame. Ikino-ordinate na rin namin itong preparation na ito sa Presidential Security Group. Sumalubong po sa inyo itong 5 pulis sa Sampaloc, Maynila na pinatay ang isang tricycle driver. Kamusta na ho ang inyong reaksyon dito at kaugnay ng paglilinis pa rin ng ating PNP, Director General Marquez? Sabi nga nung mga kasamahan natin sa media, may pasalubong daw sa akin. Oo. Nagkataon naman na doon sa aking talumpati sa aking inaugural address ay kasama yung paglilinis ng hanay ng kapulisan para unang-una maibalik yung tiwala ng mga taong bayan. Kaya alam naman natin na sa tuwi-tuwi na, lalo na yung mga leader ng ating organization, masakit pagka may mga ganong pangyayari. Dahil yung mga magagandang ginagawa ng napakaraming miyembro ng kapulisan, kapag merong paminsan-minsan ay may nangyayaring ganong pangyayari, ay parang natatabunan yung magandang ginagawa ng mga karamihang kapulisan. Saan ho kayo titira at dun ho ba sa controversial na White House pa rin, Director General? Oo, Igan, kasi yun yung official residence ng Chief PNP. And alam niyo naman, sa dami ng trabaho dito, kailangan narito rin ang inyong tirahan sa kampo para yung gugugulin yung panahon sa pagbibiyahe ay maiukol na sa mahahalagang gawain dito sa kampo at saka yung mga concerns ng kapulisan sa labas. Pero sa kabila nito, tuloy ang investigasyon doon sa ilang mga question o kontrobersya sa White House, Director. Opo, at kung narinig po ninyo, nagkaroon na po ng decision, administrative decision ang meron na pong desisyon ng ombudsman, yung mga pinaghihinalaang kasungkot doon ay nabigyan na po ng kaparusahan. At ang alam ko po, parang yung mga administrative remedies ang kanilang ginagawa ngayon. Pero yung mga sangkot po, kung napabalita na rin po ito sa mga pahayagan, na na-dismiss na nga po sa serbisyo yung mga involved doon sa investigation na yun. Opo. Isa rin po sa minana nyo, itong mapait na nangyari sa SAF 44 sa Mama Sapano. Kamusta na ho yung katarungan at yung mga tulong sa mga naulila nila, Director? Yung mga tulong ay, ang alam ko, marami na talagang naipaabot doon sa mga naulila ng SAF 44. Marami pang tulong na parating kasi simula nung ako'y mag-assume as Chief PNP, naka-receive pa ako ng mga text messages at nagtatanong kung ano yung mga pamamaraan, kung paano sila makakatulong doon sa mga pamilya ng SAF 44. And kasama dito, yung bili ng ating OIC dati na yung justice must be served to the SAF 44, yun ang sinabi niya sa akin. Subalit yung mga kaukulang benepisyo noong para doon sa mga SAF 44 ay tinututukan ng ating mga liderato dito sa PNP, ng ating Secretary SILG at saka ng ating Pangulo. Sinabi niya, hindi lang sa panahong ito ang ayuda sa mga pamilya ng SAF 44, kundi pati yung mga anak nila. Opo. Ay dapat matulungan, maayudahan kung halimbawa sila naghahanap ng trabaho o may ibang mga pangangailangan. At ito'y ating binibigyan ng kaukulang pansin at diin. Maraming salamat po, Director. Good luck and God bless, PNP Chief Director General Ricardo Marquez. Maraming salamat din, Igan. Good morning.